So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Nia Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about ano ang ugat ng pag-aaway. So, our concept is all about distortion of rules. Matapos ang pagkahulog sa kasalanan, which is yung the fall, ang original na disenyo ng Diyos para sa mga kalalakihan at kababaihan ay nasira dahil sa kasalanan. So, ang kasalanan ang nagdala ng kaguluhan sa mga relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Nagresulta ito sa tugalian, pagkalito sa papel na ginagampanan at agawan ng kapangyarihan sa pamilya at lipunan. Sa halip na magkaroon ng mapagmahal na pamumuno at mapagkakatiwala ang pagpapasakop, ang kasalanan ay nagpasok ng pag-uudyok ng dominasyon, pagwawalang bahala at pagrebelde sa ugnayan ng tao. So, ang tunggalian sa pagitan ng lalaki at babae ay hindi bahagi ng original na disenyo ng Diyos, kundi bunga ng kasalanan. So, ngayon nadako na tayo sa ating Bible readings. So, our Bible reading is all about Genesis chapter 3, verse 16, NIV version. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, pinapakita ng verse na ito na ang resulta ng kasalanan ay nagdulot ng kaguluhan sa relasyon ng lalaki at babae. So, ang pagnanais ng babae na magkaroon ng kontrol at ang pamumuno ng lalaki sa dominasyon ay naging ugat ng tunggalian sa pamilya at lipunan. So, ang balanse ng ugnayan ng lalaki at babae ay nasisira na siyang naging simula ng pag-aaway at pagkalito sa kanilang mga tungkulin. So, ngayon nadako na tayo sa ating teachings. So, first teaching is dinistort ng kasalanan ang disenyo ng Diyos para sa lalaki at babae. So, ang disenyo ng Diyos ay para sa lalaki na mamuno sa pag-ibig at para sa babae na magpasakop sa tiwala. So, sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 25, inutusan ng Diyos ang mga asawa na mahalin ang kanilang mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan, at ang mga babae ay magpasakop ng may tiwala. Second is, nagbunga ng tunggalian at makasariling pag-uugali ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng agawan ng kapangyarihan sa ugnayan ng lalaki at babae. So, sa Genesis chapter 4 verse 7, sinabi ng Diyos kay Cain na ang kasalanan ay nagnanais na maghari sa kanya, ngunit dapat niya itong pagtagumpayan. Last teaching is si Kristo ang nagpapagaling at nagbabalik ng tamang papel ng lalaki at babae. So, sa ilalim ng Panginoong Jesus, may babalik ang balanse at pagkakaisa sa pagitan ng lalaki at ng babae. So, sa Colossians chapter 3 verse 18 to 19, sinabi na dapat mahalin ng mga asawa ang kanilang mga asawa at huwag silang pagmalupitan. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is ipaglaban ng isang ugnayang nakasentro kay Kristo Jesus at nagbibigay ng kawalatian sa Diyos. So, yung tunay na ugnayan ay nagsisimula sa pagsunod sa disenyo ng Diyos para sa lalaki at babae. Ang pagdarasal at pagtutulungan sa pagharap sa mga problema ng mag-asawa ay nagbibigay ng katatagan sa relasyon. Second is tukuyin na ugat ng problema sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ang gabay sa pag-unawa ng pinagmulan ng tugalian at paraan para sa kagalingan. Ang pagpapatawad sa halip na pag-aaway ay makakabuti sa ugnayan ng pamilya. Last is pasakop sa Panginoong Jesus at hayaang ang kanyang otoridad ang magtakda ng tamang direksyon sa ugnayan ng pamilya. So, yung pagsunod kay Kristo ang susi sa pagkakaroon ng balanseng relasyon. Kapag may hindi pagkakaunawaan, mas pinipili ng isang Kristiyanong pamilya na magpatawadan at unawain ang isa't isa sa halip na magalit o gumante sa isa't isa. So, ngayon na tayo sa ating discussion. So, para sa akin, kapag may pag-aaway sa pamilya, is kadalas talaga itong nagsisimula sa hindi pagkakaintindihan ng bawat partner
or bawat mag-asawa. Pwedeng hindi pagkakaintindihan sa tungkulin at or kaya pananagutan ng bawat isa. So, yung lalaki kasi is tinawag nga ni Jesus Christ na mamuno sa pag-ibig. Ngunit kung minsan ito ay nagiging dominasyon o kawalan ng malasakit. So, kapag ang babae naman is tinawag na magpasakop sa tiwala, ngunit minsan ay nagiging pagkontrol o pagre-rebelde. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus is may babalik sa tamang ayos ang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. So, ang pagpapakumbaba, pagmamahalan at paggalang ay nagsisimula sa pagpapasakop sa Panginoong Jesus. Kung ang ugnayan ng pamilya ay tinatag sa salita ng Diyos, matitigil ang agawan ng kapangyarihan at mapapalitan ito ng respeto at pagmamahalan. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng tamang relasyon sa loob ng pamilya. Lord God, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa aming pagkontrol at pagre-rebelde. Lord God, tulungan mo kami magpasakop sa iyong kalooban at sundin ang iyong disenyo para sa pamilya. Lord God, naway ang pagmamahalan, respeto at pagkakaisa ay mamayani sa aming tahanan. Lord God, tulungan mo kami mapanatili ang balanse ng aming tungkulin bilang lalaki at babae ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.